Pilipinas, extension sa DZRH at RHTV. Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino! Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming pong salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulyas. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Low pressure area sa loob ng Pilipinas. May mataas ng tsansang maging isang bagyo ayon sa Pag-asa. Sa Pool, Sabado. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng may rollback sa susunod na linggo. Presyo naman ng LPG may pagtaas ngayong buwan.
sa Pool Sabado. Business confidence ng mga negosyo umangat sa buwan ng Hunyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Pool Sabado. 3 tripulanteng Pinoy patay sa pag-atake sa Northern Black Sea. Isa naman ang nawawala ayon sa DMW. Sa Pool Sabado. At tindahan ng mga piyesa ng sasakyan sa Quezon City nasunog. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado. Unang araw ng buwan ng Agosto. Welcome ho sa programang Sa Pool Sabado. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at talakayan. Ito po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Pitong minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sa detalye ho ng ating mga balita. Mataas na ang tsansa na maging isang bagyo ang binabantayang low pressure area. Sa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 565 kilometro mula po sa silangan ng Infanta, Quezon Province. Oras na maging bagyo, sinabi ng Pag-asa na itataas na agad ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Bibigyan naman ito ng local name na Bagyong Luis na siyang magiging ika-12 bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Samantala, may nakataas ng thunderstorm advisory sa Metro Manila kaya naman asahan na ang katamtamang hanggang sa malakas na buhos ng ulan na may kasamang mga pagkidlat at malalakas na hangin sa loob ho yan o sa susunod na isang oras. Ayon po sa Pag-asa, maaari itong tumagal ng hanggang 2 oras at makaapekto sa mga karatig na syudad at lalawigan. Sa Pool Sabado. Samantala, good news sa ating mga motorista. Namumuro po ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, maaring bumaba ng 50 sentimos hanggang piso ang kada litro ng diesel, habang piso hanggang piso 50 sentimo naman ang maaring ibaba ng kada litro ng gasolina. Batean niya sa pagtaya sa 4 na araw na galaw ng foreign exchange rates at sa Mean of Platts sa Singapore. Sabi ni Bellas, bahagyang humupa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asa na mababawasan ang tensyon sa pagitan ng bansang Estados Unidos at Iran. Noong nakalipas na linggo, umabot sa 6 pesos and 80 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina, 7 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel at 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Sa Pool Sabado. Sa kabila ho ng good news na yan, bad news naman sa kumokonsumo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nagabiso ang iba't ibang mga kumpanya na tataas ang presyo ng LPG ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Petron, epektibo ang 3 pesos per kilogram na dagdag simula ngayong araw o katumbas ng 33 pesos na pagtaas sa 11 kilogram na tangke na karaniwang kinokonsumo ng mga nasa residential area. 3 pesos din ang dagdag sa Solane brand na LPG na epektibo naman simula bukas August 2. Base naman sa abiso ng Regasco, tataas ng 2 pesos and 50 centavos ang per kilogram. O katumbas yan ng 27 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram na tangke simula naman sa araw ng Lunes, August 3. Nakabati umano ang price increase sa pagtaas ng contract price ng Saudi Aramco LPG sa $40 per metric tons kasabay ng mas mataas na shipping cost. Nadulot pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, bumalik sa neutral ang kumpiyansa ng mga negosyo sa bansa nitong buwan ng Hunyo 2026.
Ito ay matapos na umangat ang Business Confidence Index sa 0.0 mula yan sa negative 25.2 noong buwan ng Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakatulong ang inaasahang pagtaas ng consumer spending kasabay ng pagbubukas ng bagong school year, gayon din ang pagbaba ng presyo ng langis at iba pang energy cost ng isagawaang survey. Mas positibo rin ang inaasahan ng mga negosyo sa susunod na 3 buwan at sa loob ng 1 taon dahil sa inaasahang mas mataas na household consumption, mas malakas na demand ng mga produkto at serbisyo, gayon din ang pagbuti ng kalagayan pang-ekonomiya. Gayunman, hamon pa rin sa mga negosyo ang matinding kompetisyon sa lokal na merkado, kakulangan sa demand at mga problemang pinansyal. Sa Pool Sabado. 12 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi, umakyat na sa 3 ang patay sa nagpapatuloy na tensyon sa Black Sea sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, aabot sa 236 na Pilipinong seafarer na sakay ng 17 barko ang naapektuhan ng kaguluhan sa Northern Black Sea. Bukod sa 3 nasawi, may 15 sugatan, 1 nawawala habang 217 naman ang ligtas. Samantala, hindi pa tinukoy ng DMW kung kailan nasawi ang 3 Pilipinong marino. Sa Pool Sabado. Inihahanda na ng Southern Police District ang ihahaing reklamo laban sa 14 anyos na estudyante na nanaksak ng kaklase sa Las Piñas National High School kagabi. Ayon sa PNP-SPD, nagsimula sa away ang insidente na nangyari sa kasagsagan ng recess nang biglang bumunot ng patalim ang child in conflict with the law at pinagsasaksak ang 13 anyos na biktima na naisugod pa sa ospital ngunit idineklarang patay na. Tiniyak naman ng otoridad sa publiko, mga magulang at paaralan na paiigtingin ang police visibility at koordinasyon para sa seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, mariin namang kinondena ng Las Piñas LGU ang anumang uri ng karahasan, lalo na sa mga paaralan. Tiniyak ng city government ang tulong sa mga biktima at inatasan ang Social Welfare and Development Office na magsagawa na ng debriefing sessions, counseling at psychosocial intervention para sa mga estudyante. Sa Pool Sabado. Samantala, nasunog naman ang isang tindahan ng car parts sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog pasado alas 2 ng hapon kanina na umabot agad sa ikalawang alarma. Mabilis na kumalat ang sunog sa mga katabing establishmento na nagbebenta rin ng mga piyesa ng sasakyan tulad ng gulong at langis. Samantala, wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa naturang sunog. Naapula ito makalipas ang 2 oras. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Gayon din ang halaga ng iniwang pinsala nito. Sa Pool Sabado. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang isang rider sa viral video na humaharurot sa pampublikong kalsada. Makikita sa video na umaabot sa 8,000 RPM ang tachometer habang umaandar ang motorsiklo. Base sa inilabas na show cause order ng ahensya, pinahaharap ang rider sa Intelligence and Investigation Division at upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa reckless driving at iba pang mga paglabag. Isa sa ilalim na sa 70 araw na preventive suspension ng lisensya ng sangkot na rider at inilagay na rin sa alarm status ang motorsiklo nito habang isinasagawa ang investigasyon. Sa Pool Sabado. Samantala, arestado naman ang 9 na foreign nationals na umano'y sangkot sa illegal gambling activities sa Pasay City. Kasunod ito ng ikinasang entrapment operation ng Bureau of Immigration sa isang condominium tower sa may kahabaan ng Sunrise Drive sa Barangay 76. Ayon sa BI, kabilang sa mga naaresto ang 8 Chinese national na mga nasa edad 20 hanggang 30 taong gulang. Gayon din ang isang 33 anyos na Vietnamese national. Nagugat ang operasyon sa natanggap na intel information ng BI mula sa mga otoridad ng China hinggil sa isang Chinese na umano'y sangkot sa isang residential-based illegal online gambling sa Pilipinas.
Nadiskubre rin ng BI na isa sa mga dayuhan ay overstaying na, habang ang 4 naman ay walang record na dumating sila sa Pilipinas. Sa ngayon ay nakapiit na ang mga suspect sa BI Warden Facility habang nahaharap sa deportation proceedings dahil sa paglabag sa Philippine Immigration Law. Sa pool, Sabado. Pinatawan ng preventive suspension si San Pablo City, Laguna Vice Mayor Justin Colago na nahaharap ngayon sa kasong administratibo. Ayon sa Office of the Ombudsman, magtatagal ng 6 na buwan ang naturang suspensyon. Habang umiiral ito, hindi makatatanggap ng sahod ang suspendidong vice-alkalde. Sabi ng Ombudsman, may nakita silang sapat na batayan para suspendihin si Colago kaugnay ng administrative case nitong grave abuse of authority, gayon din ang grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ito sa reklamong inihain ni suspended San Pablo City Mayor Arcadio Gapanghada Jr. hinggil naman sa umano'y pagpapasahod ni Colago sa mga ghost employee. May kaugnayan ito sa pag-certify at paglagda ni Colago sa appointment papers, daily time records, accomplishment reports, payroll documents ng isang job order employee. Gayong inamin mismo nito na hindi naman siya pumapasok sa trabaho sa mga petsang nakasaad sa mga dokumento at itinanggiring pumirma siya sa mga report. Sa pool, Sabado. Babalikan natin ang detalye na iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras. 9:17 ng magandang gabi. This Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes. Oras ho natin, 9:23 ng gabi. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, nahaharap sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng reklamong plunder at graft na may kinalaman sa umano'y 10 billion pesos na solar energy projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nilagdaan na niya ang charge sheet para sa preliminary investigation para sa reklamong inihain laban sa kanila. Nagugat ito sa kabiguan umano ng Solar para sa Bayan Corporation na pag-aari ni Leviste na maihatid ang pangakong supply ng kuryente sa kabila ng nakuha nitong 25 years na prangkisa para magtayo at magbenta ng solar power sa buong bansa. May mga service contract din umanong inilipat sa mga kaakibat na kumpanya na hindi naman nagsimula ng operasyon. Sinabi ni Remulla na umaabot sa mahigit 10 billion o 10.44 billion pesos ang hindi nabayarang obligasyon sa pamahalaan dahil sa mga nakanselang kontrata. Inakusahan din ng Ombudsman si Senadora Legarda na ginamit umano ang kanyang posisyon noon bilang chairperson ng Senate Finance Committee upang matulungan ang kanyang anak na makakuha ng eksklusibong prangkisa. Sapul Sabado. At kaugnay ng balitang iyan, mariing itinanggi ni Senadora Loren Legarda ang mga alegasyon na inihaing reklamo sa kanya at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste kaugnay ng umano'y 10 billion pesos na solar power projects. Ayon kay Legarda, walang basehan ng mga paratang sa kanila at wala aniyang sangkot na pondo ng gobyerno sa usapin. Giit ng senadora, mula nang magsimula siya sa serbisyo publiko noong 1998 ay pinangalagaan niya ang kanyang integridad at hindi karapat-dapat ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya.
Hinikayat din ni Legarda ang publiko na maging mapanuri, lalo na sa timing at uri ng mga paratang. Sabi ni Legarda, kumpiyansa siyang lalabas ang buong katotohanan at mapapawalang sala siya at malilinis ang kanyang pangalan. Sa Pool Sabado. Samantala, ipatatawag naman ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at si dating Representative Jing Paras kaugnay ng umano'y plano nilang i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto sa isang bugaw modus operandi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, batay ito sa affidavit ng naarestong talent manager na siyang nagsiwalat ng balak ni Leviste at naidiin o siraan si Recto gamit ang ilang babae. Giit ni Matibag, inaasahang haharap sa Bureau ang dalawang personalidad sa Miyerkules o Huwebes sa susunod na linggo. Mahalagaan niyang mabigyang linaw ni Leviste ang umano'y nabistong plano nila laban kay Recto dahil hindi sapat kung itatanggi lamang nilang alegasyon sa social media. Ang naturang bugaw scheme ay may kaugnayan sa ikinasang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila kung saan nadakip ang talent manager at nasagip naman ang 5 nitong female artist. Matapos maaresto, isiniwalat anya ng talent manager na kinausap siya ni Paras para bayaran ang kanyang mga artist upang maglabas ng peking pahayag at sabihing pinwersa sila ni Recto para gumamit ng ilegal na droga at piliting makipagtalik. Inamin din ito na isa sa mga na-rescue na artist niya ay kabilang sa mga kinontrata para siraan si Recto at sinabi rin itong si Leviste ang nagpondo para sa nasabing plano. Sa Pool Sabado. Alas 9:28 ho ng gabi, maaaring bawiin ng Office of the Ombudsman ang plano nitong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong may kaugnayan umano sa flood control scam. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, pinag-aaralan ng kanyang tanggapan kung itutuloy pa ang mosyon na alisin si Bonoan bilang akusado matapos umanong mabigo itong magbigay ng kompleto at malinaw na testimonya. Dagdag ni Remulla, binigyan niya ng ultimatum si Bonoan na magsabi ng buong katotohanan. Kung hindi aniya magiging sapat ang kanyang testimonya, mananatili itong kabilang sa mga akusado at haharap sa paglilitis kasama ang iba pang nasasangkot sa flood control scandal. Sa Pool Sabado. Target ng DPWH na matuldukan ang nararanasang matinding pagbaha dyan ho sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila pagsapit ng 2027. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahang mareresolba ng ahensya ang pagbaha sa Taft Avenue sa loob ng 6 hanggang 7 buwan, oras na masimulan ng expansion project sa lugar sa susunod na taon. Giit ni Dizon, kailangan ng isailalim sa rehabilitasyon ng drainage system doon, lalo't dekada na itong hindi man lang naayos. Magbibigay din ng kalihim, halos kalahati ng kapasidad ng nasabing drainage system ay may nakabarang naipon na mga basura at putik. Bagamat may ginagawa ng declogging operation, sinabi ng kalihim na mas pangmatagalang solusyon dito ang pagpapalawak ng drainage system. Kaugnay nito, humingi na ang DPWH ng 1.5 billion pesos na pondo sa ilalim yan ng 2027 budget para sa naturang proyekto. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, inaasahan na aniya ni Ombudsman Boying Remulla na mapagbibigyan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa kasong malversation of public funds. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na matagal na umano nilang nakikita na may mga pagkilos upang payagan ng pagpiyansa sa kaso. Ayon pa sa Ombudsman, nagsilbing eye-opener ang nangyari at patunay na dapat pang paigtingin ng pamahalaan ang laban kontra korupsyon. Giit ni Remulla, hindi pa tapos ang laban at kailangan ang whole of government approach, lalo na ang mas malapit na pakikipagtulungan sa hudikatura upang magtagumpay sa gyera laban sa korupsyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. We can afford to lose a battle. Let's say we lost that battle. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pau, to.
I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. I think, di ba? I remember that. I remember that. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. But even this battle is not lost. No, Because it's hindi pa only- naman Pero pa naman eh. Pero ba to? Pero it's an eye-opener that we have to fight harder. Sa pool, Sabado. Kinwestiyon ni dating Speaker o House Speaker Martin Romualdez ang patuloy na paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga testigo na anay na-discredit na at nahaharap na ngayon sa mga kasong cyber libel at perjury. Ayon kay Romualdez, ang hinihingi lamang niya ay pantay na pagtrato sa ilalim ng batas habang nagpapatuloy ang preliminary investigation kaugnay ng issue sa flood control projects. Giit ng mambabatas, hindi patas ang paggamit sa mga testigong dati ng ibinasura at kalaunan ay sinampahan pa ng kaso. Ngunit ginagamit pa rin umano para idiin siya sa usapin ng flood control mess. Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na haharapin niya ang proseso at hindi siya uurong sa laban. Sa pool, Sabado. Sa iba pa natin mga balita, mariing itinanggi na ni Department of Health Secretary Jose Pujalte ang kumakalat na balitang nagsusugal siya. Ito ay matapos ang formal complaint laban sa kalihim dahil umano sa pagkakasangkot nito sa gambling activities. Sa inilabas na pahayag ng DOH, nilinaw ni Pujalte na ang pagpunta niya sa isang hotel noong July 20 ay bahagi ng kanyang opisyal na tungkulin kung saan siya ay dumalo sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Masbate at Sorsogon para sa tulong sa mga pampublikong ospital sa rehiyon. Nauna rito, inakusahan ni Pujalte ng paglabag sa Section 14A ng Presidential Decree No. 1869 na nagbabawal sa mga opisyal na magsugal sa mga casino, gayon din sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Si Pujalte ay tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim, kapalit ni Dr. Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto dahil sa health concerns. Sa pool, Sabado. Samantala, inanunsyo ng Department of Education na binawasan na ang load paperwork sa mga guro na walang kinalaman sa pagtuturo. Sa panayam ng DZRH, iginiit ni DepEd Secretary Sonny Angara na sagrado para sa ahensya ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Karamihan aniya sa oras ng mga guro ay kinakain ng reports, administrative, non-educational at non-teaching related task. Bilang tugon, nag-hire na rin umano ang DepEd ng nasa 5,000 administrative officers at mga project development officer na ang tanging trabaho naman ay humawak ng non-teaching task na dating ginagawa ng mga guro. Dagdag pa ng kagawaran na aabot na sa 57% ng load ng mga guro ang nabawasan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Teachers are nowadays, hindi na simple ang trabaho ng teacher. They're called upon to implement with the growth of large government. So things like the 4Ps, things like the feeding program, si teacher ho yun. Yung bakuna program, si teacher din ho yun. Pero kung tutusin, ang kinakain nun is teaching time. That's why a lot of our reforms are towards preserving that teaching time and ensuring yung delivery ng pagtuturo ay sagrado at saka talagang may kalidad. Sa pool, Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa programang Sapul Sabado. Pero magbabalik ho ang ating programa makalipas lamang po ang ilang paalala. Oras na natin, alas 9:35 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hanggang Biyernes. Discarte. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniwanan na ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila, I keep
Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening, Metro and Mega Manila. Isa pong maulang weekend sa inyong lahat. Isang maulan at malamig na weekend. So kamusta ho ang inyong nagdaang linggo? Naging, well, of course, isa sa pinakainabangan natin na itong nakalipas sa linggo ay yung ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan, of course, bahagi ho ng kanyang talumpati yung mga naging achievements ng kanyang administrasyon sa pagpasok ng kanyang ikalimang taon sa pwesto. At isa sa, kung noong nakaraang taon ay ang pinakatumatak sa kanyang naging SONA ay yung pag-call out nito sa mga mambabatas na tumatanggap umano ng kickback sa mga flood control scandal at sa mga flood control projects. Ngayon naman, hindi man siya ganun ka tapang pakinggan. Malapit naman sa sikmura ng mga Pilipino yung mga naging ano tawag dito, mga subject ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, at isa na nga rito yung mungkahin nitong alisin na yung system loss. Ito ho yung kuryente na nawawala ho sa gitna ng proseso ng paglipat ng mismong kuryente mula ho sa generation o generators papunta sa distributors. So para ho sa kaalaman ho ninyong lahat, ito ho ay may dalawang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kung bakit ba may nawawalang kuryente. Una na rito yung technical, pangalawa naman yung non-technical. So doon ho sa technical, ito ho yung kumbaga physics, ika nga. Kasi doon ho sa prosesong yon, nung pagtawid ho ng kuryente dyan mula ho sa generating company, mayroon ho kasing imagine na lang po natin na friction, di ba? Dito ho nawawala. May mga parts na nawawala yung kuryente dahil po doon sa tinatawag na friction. At yung non-technical naman, ito ho yung dahil sa pagnanakaw, di ba? Yung mga illegal na connections, yung mga jumper. So yan ho yung mga system loss sa tinatawag. At dahil ho sa EPIRA law, ito ho yung pinaamyenda na ngayon ng ating mahal na Pangulo. Dahil ho sa EPIRA law, pinapayagan ho na ipasa ng mga power company yung gastos dito ho sa system loss sa mga consumer. Ito ho yung nakikita nating system loss charge sa ating mga electric bill. At kung hindi ako nagkakamali, dito ho sa Meralco, ang pinapayagan ho sa mga private company, ang pinapayagan ho ay hanggang 6.5% lamang. So, ibig sabihin, kapag lumampas ho dito yung system loss, hindi na ho siya pwedeng ipasa sa mga consumer. Pero sa panig ho ng mga electric cooperative, iba po yung nakasaad sa batas dahil sa mga probinsya, umaabot ho ng hanggang 19% yung system loss charge na sinasaluho ng mga ordinaryong mamamayan. At ito ho ang interesting. Ang interesting ho dito, nakapanayam ho natin kahapon ang administrator ng National Electrification Administration na si Sir Nani Almeda, kung saan siya mismo ang nagsabi, inamin ho nito, na mayroon daw mga politiko na nakakalibre ng kuryente. Akalain mo nga naman, napakasaswerte Yung mga Pilipino, actually nakikita ho ninyo yan sa social media. Diba yung sinasabi pa nga yung Meralco Bill Reveal Challenge. Diba kasi napansin ho ng mga kababayan na kumbaga extra unusual, ika nga doon sa sinasabi natin sa impeachment trial, unusual and suspicious yung tila pagtaas ng kuryente. Diba sa kanilang Meralco Bill. Malaman-laman natin may ganito palang mga insidente. May mga politiko daw na nakakalibre ng
kuryente na kalibre ng bill. At ayon ho kay Sir Almeda, itong yung mga hindi nabayarang kuryente, syempre sasaluhin ho ito ng mga kooperatiba. Saan naman ito kukunin ng mga co-op? Di syempre sa system loss na pinapasa ng mga ordinaryong mamamayan. So yan ho ang isa sa mga nabanggit ho ng ating mahal na Pangulo sa kanyang talumpati. Bukod po dyan, isa rin sa tumatak sa ating mga kababayan ay yung paghimok ni Pangulong Marcos sa Kongreso na kumbaga amyendahan o isulong na sa Kongreso yung mas malawak na tax relief measures. Diba? Kumbaga para ho sa mga nasa bahagi ng middle class, nasa kumbaga sa wakas napakinggan na rin ang kanilang panawagan. So kabilang ho sa nabanggit ni Pangulong Marcos na itaas sa 350,000 yung threshold. Ibig sabihin kapag ang sinasahod ng isang manggagawa sa loob ng isang taon ay hindi tataas o hindi lalampas ng 350,000 pesos, hindi na sila bubuwisan. Ibig sabihin yung mga dating kinakaltas, yung nakikita natin sa payslip, mapapasain nyo na, di ba? Hindi na siya mapupunta sa pamahalaan. Kasi nga sabi nga ng Pangulo, dapat sila o tayo ang magdesisyon kung paano natin gagastusin yung ating pera. At kaugnay nga niyang balitang iyan, nagahin po ng panukalang batas si Senator Francis Pangilinan na layong itaas ang tax exemptions na 350,000 pesos annual salary mula sa dating 250,000 pesos. Sa ilalim ho ng Senate Bill number 2344 na inihain noong July 28, hindi na bubuwisan ng unang 350,000 pesos ang taonang taxable income. Sakop din ng panukala mga self-employed at professionals na gumagamit ng 8% gross receipt tax. Ayon kay Pangilinan, layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paghina ng purchasing power ng kanilang kita. Ang hakbang ni Pangilinan ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na itaas ang personal income tax exemption upang makatulong sa mga pamilyang Pilipino. Well, doon ho sa nakaraang interview ho ng DZRH kay hindi ko lang matandaan yung kanyang pangalan. Pero kasi itong 250,000, ito ho yung current threshold. Ibig sabihin ito ay noong 2018 pa. So yung mga manggagawa noon na under 250,000 pesos ang kanilang sinasahod o yung annual taxable income, hindi na ho sila bubuwisan. Pero syempre meron ho tayong mga legislated wage hike na tinatawag. So yung sahod ho nila lumalampas na sa 250,000 pesos. So kapag ganun ho yung nangyari, mabubuwisan na sila. Pero ano ho yung problema? Ang problema kasi dito, tumaas nga yung kanilang sahod pero hindi naman tumaas yung kanilang purchasing power. Kasi sinasabayan ho ng legislated wage hike o mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaysa dun sa pagtaas ng sahod. So anong nangyayari, hindi po nakakaagapay, hindi ho nakakasabay yung mga mga minimum wage earners. Diba? Kung hindi man sila minimum wage earner, slightly above lang. So sila ho yung tinatawag natin ngayon na mga nasa middle class ika nga. Kasi sinasabi nila, kapag yung mga mayayaman, sila afford nila. Diba? Afford nila yung mga nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, presyo ng bigas, ng pagkain. Samantala yung mga mahihirap naman, sila ay may mga ayuda, 'di ba, na nakalaan para sa kanila. Nariyan yung AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situations. Merong tupad program ang DSWD. Meron din tayo nung AKAP. 'Di ba? Ayuda para sa Kaposang Kita program. Pero wala naman daw na proyekto para sa mga ayuda para sa mga middle class. Sila ho yung napag-iiwanan.
Sila daw yung laging kinakaltasan para sa buwis, pero hindi naman bumabalik sa kanila yung ikinakaltas sa kanilang mga sahod. At bukod sa pagkakaltas, hindi naman daw nila nararamdaman yung kumbaga serbisyo ng pamahalaan. Diba? Unahin na natin dyan yung flood control projects. Kamusta na ho ba yung mga kalsada natin ngayon? Diba? Hindi pa natin masabi na ito na yung peak ng tag-ulan. Pero ilang bagyo na yung dumaan, ilang low pressure area na yung dumaan sa ating bansa. At nasaksihan naman natin kung gaano kalala yung mga pagbaha. Kahit na simpleng mga thunderstorm lang yung nararanasan natin. At katulad niyan, yung bahagi ng Taft Avenue, yung Espanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. Ilang taon nang binabahayan. Pero ngayon, sinabi ho ng DPWH na ang pangako nila na hindi na babahain yung kahabaan ng Taft Avenue by 2027. Diba? At least diba? At least may ganyan ng initiative ngayon ng DPWH. Pero kasi syempre hindi natin maiwasang itanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang naisip yung ganyan? Diba? Ilang beses ng notorious yan yung kahabaan ng Taft Avenue pati yung Espanya Boulevard. Lagi po yung binabaha. Well, at least sana ho magmaterialize na. Makita na ho ng publiko yung resulta ng mga nasabing flood control projects na yan at iba pang proyekto para masolusyonan na yung nararanasan nating mga pagbaha. Anyway, batiin ko muna yung mga nakatambay sa ating YouTube live. Ayan, magandang gabi kay Arturo Comilio. Good evening, Sir Kyle. Watching from Lorenta, Eastern Samar. Happy viewing po. At magandang gabi din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang gabi kay Odiel Luar, kay Anthony Abrenica, kay Mr. Hans, and advance 4 days to go left before daw ang 26th birthday ni Yuel Reyes this August 5. Totoo ba yun, mga classmate? August 5 ang birthday ni Yuel Reyes. Ayan. Magandang gabi din kay Miggy Faliera Villa at kay kay Kuya JP Acuña. Good evening daw. Pa-shoutout muli sa kanyang mother na si Mother Vicky Acuña. Ngayon din sa kanyang pamangkin na si Niana May Bolang mula sa Tangos South, Navotas City. Good evening din kay Kuyang Leo Havares. Pabati daw sina Ann Gabua, Greg Havares, Maylene Atienza, kay Rosa Rubio at kay Engineer Cesar Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Good evening din kay Kuyang Mon Rods. Ayan, magandang gabi, watching from kay Magsaysay, Municipality of Magsaysay sa Palawan. Pabati daw si Edmundo Madarcos Rodriguez ng Lukbuan, Magsaysay, Palawan. At of course, batiin din natin ng happy birthday yung ating classmate, ang ating intern dito sa DZRH. Asa na yung listahan ng happy birthday? Babasahin ko yun. Ayan, batiin natin ng happy birthday si John Paul Alumno ng Cavite State University. Happy birthday. Happy 22nd birthday at magandang gabi din. Ayan, kay Ate Beth Gray na nanonood sa ating YouTube live. Good evening din kay Christian Joseph Tobias from Nueva Ecija. Meron ako sasabihin kaso nakakalimutan ko. Pero anyway, batiin din natin ng advance happy birthday. Ayan, nilista na ng mga intern ng DZRH. Ayan, sa ating dating intern at ngayon kasamahan na natin ngayon sa trabaho si Jeric Sassel. Advance happy birthday. Birthday niya sa August 21. Sa mga nais hong magpadala ng regalo, nandito lang ang MBC Building. Dito po sa Soto Street sa Pasay City. Nagpapabati rin ng advance happy birthday ng isa pa nating intern na si Joy. Ayan, si Val Cani also from Cavite State University. Ang kanya namang birthday ay October 25. Ayan, super advance happy birthday. At ilang araw lang din after na kanyang birthday, ang magbe-birthday naman ay si Angel Lagman, also from Cavite State University.
O diba, hindi nyo pa in-arrange ng sunod-sunod. Batiin naman natin sunod si Krisha De Leon ng Inter naman mula sa Radyo Natin FM. Ano ko pala to kabuan. Ka-birthday month. Ayan, si Krisha De Leon na magba-birthday sa December 6. At itodo na natin, batiin na natin yung magba-birthday next year. Ayan, ang absent ngayong gabi, si Daniel De Los Reyes. Ayan. Si Daniel De Los Reyes na magba-birthday naman sa February 16, 2027. At of course, last but not the least, si Michelle De Sir na magba-birthday sa March 9. Ayan, happy birthday sa inyong lahat at dahil binati ko po kayo sa ere, inaasahan po naming lahat ang inyong papiging dito sa DZRH. Ayan, binabati kayo ng buong DZRH family. And happy birthday! So kung ang ating mga audience, ang ating tatanungin, ano po ba ang ibibigay ninyong grado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Yun po bang kinabibilangan ninyong sektor ay napabilang sa mga bahagi ba kayo ng accomplishment ng Administrasyong Marcos Jr.? Ayan, ang inyong grade para kay Pangulong Marcos i-comment po ninyo sa ating Facebook at YouTube Live para mabasa natin. Pero bukod ho dyan, bukod po sa naging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, nagpapatuloy ho ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. At para ho sa inyong kaalaman, sa hindi po mga aware na meron hong konting pagbabago sa schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So ito ho ay magpapatuloy tuwing araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Pero ito po ay gagawin na tuwing umaga. Ito po ay gagawin simula alas 10 ng umaga at inaasahan pong matatapos pagsapit ng alas 3 ng hapon. So sa araw ho ng Lunes, tuloy-tuloy ho ang special coverage ng DZRH, ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. So marami ho tayong abangan, lalong-lalo na ho ang pagbusisi sa tax records, sa BIR records ng ating Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Gayon din ang report mula sa Anti-Money Laundering Council. So ito po ay dahil sa pagbibigay ng authorization ni Pangulong Marcos na ilabas na itong mga pinapasabina na records at mga dokumento ng prosecution team. At bukod ho dyan, meron hong malungkot na balita para sa ating mga manggagawa dito sa Metro Manila sapagkat hinarangan ho ng temporary restraining order ng isang korte dyan ho sa Pasig City. Yun hong panukala na magbibigay ng wage hike sa mga manggagawa dito po sa Metro Manila. Ito ho yung, meron ho kasi tayong legislated wage hike na 85 pesos na dagdag sa daily wage. Ito ho ay ipatutupad sa pamamagitan ng 2 tranche. So yung unang epektibo ho this year ay yung 60 pesos. Tapos sa 2027 naman ipatutupad yung natitirang 25 pesos. So dahil ho may TRO na nakalabas, ito po ay pansamantalang suspendido. Pero ngayon, meron na hong aksyon ang Department of Labor and Employment. Sila, sabi daw ho sa report, kukwestiyonan na ng DOLE yung TRO na inilabas ng Pasig RTC upang pansamantalang pigilan ng pagpapatupad ng naturang wage increase sa Metro Manila. Ayon po kay Labor Secretary Francis Tolentino, makikipag-ugnayan ng DOLE ang National Wages and Productivity Commission, gayon din ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol sa korte ang bisa ng wage order.
Nilinaw naman ni Tolentino na mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod ay hindi na kailangang isauli ang kanilang natanggap. Dagdag pa niya, hindi rin maaaring kaltasan ng mga employer ang wage differential sa mga susunod na sweldo ng kanilang mga empleyado. Ang TRO ay inilabas matapos maghain ng petisyon ang dalawang construction firms na kumo-question sa legalidad ng wage order. Mananatiling epektibo ang TRO hanggang sa August 13 habang itatakda naman sa August 3 ang pagdinig sa hiling na preliminary injunction. So syempre, of course, aalman ho ito ng mga manggagawa dito sa Metro Manila sapagkat yan naman ang sigaw ng ating mga kababayan mula pa nung una. Dahil nga sa sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi na nakakasabay yung ating mga sinasahod. So ano ho bang ina-expect natin na reaksyon ngayong pinatawan nito ng TRO? Diba? At bukod kasi dito sa legislated wage hike sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, may mga grupo din na nagsusulong na isabatas na yung pagkakaroon ng national minimum wage at yung national living wage. Diba yung sahod na hindi lamang pang survival, kundi sahod na nakabubuhay. Yung nabubuhay ng komportable. Diba? Yung nakakakain tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw at meron tayong natitirang sahod para makapag-ipon, di ba? Para magkaroon tayo ng emergency funds. Hindi yung tipong kapag nagkasakit tayo, nagkaroon tayo ng malalang karamdaman, wala na, ubos na yung ating kinita. Malulubog pa tayo sa utang. So ang tabayanan ho natin ang magiging development dito sa gagawing pag-question ng DOLE dito sa wage order o wage hike para sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. In the meantime, ang oras ho natin, 2 minuto na ang makalipas ang alas 10 ng gabi. Kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga umantabay at nag-tune in sa ating programang Sapul Sabado. Muli, ako po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong lingkod, si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Baka kasama nyo ho dyan sila kay Ray Sibayan. Bye! Oras ho natin, 2 minutes after 10 p.m. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host